Ray, may pagbabago ba sa track nitong si Goring at posible bang bumalik ito sa pagiging super typhoon? Magandang gabi, Bernard, sa ating mga kasambay. Yung track ni Goring halos ganun pa rin, no? Nasa silangan pa rin siya sa East Philippine Sea. Pero ito ngayon ay nasa typhoon category pa rin. Medyo malikot yung kanyang lakas ngayon, lalakas, hina. At kaninang alas 4 ng hapon, nasa 260 km to distansya nito sa Tuguegarao City sa Cagayan. Taglay lakas ng hangin 155 km per hour. Pagbugso, naaabot na sa 190 km per hour. Kumikilos to paikot. Kung dati natin track ng Pag-asa, makikita natin nga na ito ay ilang araw pa na mananatili dito sa may East Philippine Sea. Paikot pa counterclockwise hanggang pumunta ito dito sa may pagitan ng Taiwan at ng Batanes. At posible, Bernard, at tinitin natin kung ito ay maglalandfall dito sa mga isla ng Batanes by Wednesday or Thursday bago ito lumabas ng Philippine Area of Responsibility. Ang wind signal number 1 ay nakataas pa rin dyan sa ilang lugar sa Northern Luzon, particular sa Batanes, northern at eastern portion ng mainland Cagayan. Kasama na po ang Babuyan Islands at yung eastern portion ng Isabela. Nakakaranas pa rin po dyan ng mga pagbugso ng hangin. Pero ang mga lugar na mauulan ay yung Cagayan, Isabela at lalawigan po ng Aurora. Yung ibang lugar sa ating bansa, kasama na po dyan ng Metro Manila, ay makakaranas din po ng mga pag-ulan, lalo na po nasa kalurang bahagi ng Luzon at ng Visayas. Ay meron po tayo dyan mga kalat-kalat na mga pag-ulan dahil po ito sa epekto ng habagat na pinapalakas po nitong bagyong si Goring. Samantala, meron po tayong panibagong bagyo nga na binabantayan. Ito po naman po ay ang pangalan po niya na ipapangalan pag po ito'y pumasok sa Philippine Area of Responsibility araw ng Miyerkules o Biyernes ay Hana. Ito na po ang pang-8 sakasakali na papasok sa ating PAR ngayong 2023. At sa kanyang forecast track, makikita din natin na ito ay dadaan dito lamang sa kanto ng Philippine Area of Responsibility. At hindi po ito, yan po ay forecast track po ni Goring. Yung si Hana po, yung papasok sa Philippine Area of Responsibility, ay ito po ay dadaan lamang po sa kanto ng Philippine Area of Responsibility. Probably by Thursday po ang pasok nito. Baka makita po sila sa PAR nitong bagyong si Goring. Yan latest sa ating panahon, balik si Bernard. Ray, posible palang magkita sa loob ng PAR itong si Goring at Hana kung papasok ng PAR, itong bagyong nasa labas ng PAR. Posible ba itong magsanib o makaapekto yung isa't isa para lalo pang mas lumakas? Based dun sa mga models, Bernard, napakalayo nitong distansya. Kung sa ngayon pa lang, 1,000 kilometro na ang distansya nito. Diyan sa mahigit 2,000 ang kilometro ang distansya nitong bagyong si papangalan ng Hana. Diyan sa may silangan ng Luzon. So, hindi sila magkakaroon ng interaksyon sa mga susunod na araw dahil tatahakin na ni Goring yung papunta ng area ng China habang si Hana naman ay dito sa may southern part ng Japan, Bernard. Itong weekend, Ray, maraming binahang lugar sa may Cagayan. Ito bang mga pag-ulan hanggang kailan natin mararanasan, partikular sa kanilang lugar, lalo na't marami ng binahang lugar doon, Ray? Yung Cagayan, hanggang by Wednesday and Thursday, maulan pa rin dyan dahil yung pagkilos nitong bagyong si Goring ay didikit pa dyan sa may extreme northern Luzon. Plus, itong panibagong bagyo na ito, pag pumasok ito by Thursday sa ating PAR or by Wednesday, hahatakin din ito, palalakasin din yung habagat. Kaya tuloy-tuloy yung maranasin nating mga pag-ulan hanggang sa weekend, Bernard. Alright, magiging maulan pala ang pagbubukas ng klase sa ibang lugar ng bansa, Ray. Maraming salamat sa weather update ng Ray Pelayo mula sa UNTV Weather Center.